Ayan. Ang pag-aaral po natin tonight para sa ating corporate prayer meeting, ito rin po yung devotion ko for this day. Nasa Luke chapter 15 na po tayo. Ang title po nito is The Joy of Finding the Lost. So yung main verse po na kukuhanin ko, yung sa Luke chapter 15 verse 7. Sabi po dito ng Lord, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. So alam naman po natin that the Lord God, si Jesus Christ, na parito para doon sa mga makasalanan. Katulad po natin, 'di ba? Tayo po yung tinutukoy dito na isang tupa, 'di ba, na nalayo sa piling ng Lord pero tumalikod sa kasalanan, tinanggap siya na Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi ko dito, lahat tayo ay dumaan sa panahon ng pagiging lost. 'Di ba? Dumating sa point na wala tayong direksyon, minsan naliligaw tayo sa kasalanan, sa maling desisyon sa buhay, 'di ba? Or minsan kawalan ng direksyon. Totoo 'yan. Kahit nga yung mga nag-aaral, kahit yung mga nagtatrabaho, kahit yung mga negosyante, kahit yung mga bata, even yung mga matatanda na, 'di ba? Na-experience pa rin natin ito. Minsan dumarating sa point na we feel lost. Pero ang mabuting balita, tandaan po natin church, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. 'Di ba? Kahit na ang daming challenges natin, daming pinagdadaanan sa schoolworks, ang daming pinagdadaanan sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, even sa mga personal na buhay natin, struggles natin, 'di ba? Tandaan mo, ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Tulad ng pastol na naghahanap ng nawawalang tupa kasi yung story na yon at ng babae na naghanap ng nawawalang pilak, ganun din ang puso ng Diyos para sa bawat isa. 'Di ba? Na ang Lord talagang pinupurso niya tayo, that's the word. Lagi siyang andon, available to seek for us, hanapin tayo at hindi tayo sinusukuan ng Lord. Kahit na minsan nagiging pasaway tayo, kahit na minsan tumatalikod tayo sa Kanya, kahit na minsan mas pinipili nating hindi sumunod sa kalooban ng Lord. Pero ang Lord continuously pursues us, hindi sumusuko ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So para maintindihan po natin yung story, before that verse, si Jesus kasi ay nakikipag-usap, 'di ba, sa mga tax collectors at sinners. Dahil ginagawa ni Jesus Christ, syempre, mainit yung mata sa kanya ng mga Pharisees at saka mga teachers of the law. Sila ay nagrereklamo, kino-question nila si Jesus Christ kasi kung tunay daw na servant ng Lord itong si Jesus Christ, bakit siya nakikipag-usap sa mga makasalanan, sa mga tax collector? Ang kultura noon kasi ay mahigpit. Ang mga makasalanan, ang ginagawa sa kanila in the Old Testament time, tinataboy. 'Di ba kapag nga nagkamali ka, batos mata sa mata, ngipin sa ngipin, 'di ba binabato ng bato hanggang mamatay. Pero dito makikita natin si Jesus ay tumanggap at nagpakita ng pag-ibig. So iniba niya yung approach, 'di ba? So andun yung pagmamahal, andun yung grace ng Lord. Instead na itaboy niya, layuan niya yung mga makasalanan, mga tax collectors, 'di ba? Si Jesus Christ nagpakita ng walang patakarang pagtanggap, nagpakita ng pag-ibig. That's the same kind of love and grace na extend ng Lord sa atin. Kasi ganun din naman tayo, 'di ba? Tayo rin po ay makasalanan. Tayo rin po ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Pero hindi parusa yung binigay sa atin ng Lord, hindi pagtataboy, kundi pagtanggap at pagpapakita ng pag-ibig. So yung ating sharing ngayon is about yung talinghaga ng lost sheep at saka ng lost coin. Yun yung sa Luke chapter 15 na binasa po natin earlier. Ito po ay nagpapakita ng radikal na pagmamahal ng Diyos na handang maghanap, handang magsakripisyo at handang magdiwang sa pagbabalik ng isang nawawala. 'Di ba? Kahit nga yung reason ng pagkawala ay personal na decision or intentional na ginawa ng taong nawala, pero andun pa rin, 'di ba, na hinahanap tayo ng Lord, na nagdidiwang ang Lord every time na tayo po ay nagbabalik loob sa Kanya. Tatlong bagay ang gusto kong iwanin po sa atin tonight. Tandaan po natin, number one, God's pursuit of the lost sa Luke chapter 15 verse 4.
Sabi niya dito, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? 'Di ba? Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, sabi niya, anong gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan na hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? At yung tinutukoy diyan na isang tupa na nawala, tayo po yun, 'di ba? Sabi dito, iniwan ng Lord yung 99 ships na maayos naman na yung kalagayan para dun sa isang ship. Tayo po yun na nawawala para kanyang masumpungan at matagpuan. The shepherd risked leaving the flock just to find one sheep. Di ba ganun yung ginagawa ng mga pastol? In the same way, ang shepherd po natin, ang great shepherd po natin, ang mabuting pastol po natin, yung ating Panginoong Heso Kristo. He risked also His life, di ba? Alam naman natin yun. Inoffer niya yung kanyang buhay for the salvation of humanity. So walang maliit o walang halaga sa mata ng Diyos. Kahit isa lang, tandaan mo, hanapin niya. So ganun po tayo ka-precious kay Lord. Number 2, the value of one soul sa Luke chapter 15 verse 8. Ito naman yung sa 10 salaping pilak na nawala yung isang pilak. Di ba hanapin pa rin niya? Tayo ganun, di ba? May nalaglag tayong pera, barya, doon sa jeep. Di ba hanapin din natin yun? Dito ganun din. Sabi niya, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Sa Lucas 15:8. O kaya kung ang isang babae daw ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Di ba? Hindi ba't magsisindi raw siya ng ilawan? Wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuting nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. So in the same way, the woman exerted effort to find one coin. Katulad nung story kanina na yung shepherd hinahanap yung lost sheep. Ganon din yung ginagawa ng Lord sa atin. Nag-extend talaga siya ng effort to find us. So ang bawat kaluluwa ay priceless. So hindi tayo dapat magsawa sa pag-abot kahit sa isa. Alam mo, totoo yan. Kasi hindi naman kailangan talaga ng quantity, hindi kailangan ng multitude. Pero kung clear na pinapaaka yung taong ito ng Lord sa'yo, gawin natin yon. Ang bawat kaluluwa po ay priceless. So dapat hindi tayo nagsasawa sa pag-abot kahit isa lang na kaluluwa para sa Panginoon. Kasi ang Lord ganun din naman sa atin. Hindi rin naman siya nagsawa, di ba? And then yung last point ko po, heaven's joy in repentance, di ba? Sa Luke chapter 15 verse 7 at verse 10. Sabi doon, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Tingnan mo ha, nagdidiwang yung kalangitan dahil sa isang makasalanan, tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. 'Di ba? So the Lord sees the heart, the motive of the heart. Every time na mayroong isang kaluluwa na genuinely talaga na tinanggap si Jesus sa Panginoon, tagapagligtas sa kanyang buhay, tinalikuran yung kanyang kasalanan at sumunod sa kalooban ng Lord. Sabi dito, magkakaroon daw ng higit na kagalakan sa langit, nagdidiwang yung mga angels of God. Sinasabi ko sa inyo sa Luke chapter 15 verse 10, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. So kita natin yung joy, yung rejoicing na nangyayari sa heaven every time na merong isang soul na tinatanggap si Jesus na Lord and Savior ng buhay niya, nagre-repent sa kanyang kasalanan at sumusunod sa kalooban ng Lord. So ang langit po ay nagdiriwang sa pagbabalik ng isang makasalanan. Kaya dapat yung mga kaluluwa na nalilid natin kay Lord, dapat talagang ginagawa natin yun with passion, 'di ba? With love, with grace na nanggagaling kay Lord. So ang tunay na kagalakan ng simbahan, ng church, tandaan mo kapatid, ay hindi sa dami ng tao. Hindi yan kailangan maging mega church kami, kailangan 500,000 yung attendance namin. Kundi tandaan mo, kundi sa pagbabalik loob ng isa man lang kay Kristo. 'Di ba? Yung isang tao na tumatanggap kay Jesus Christ na Lord and Savior ng buhay niya, and then ginamit ka ng Lord na instrument for that person, di ba? So that brings joy in heaven. Ganun po katindi yung impact nun. Yan.
Sabi ko dito sa conclusion, yung binasa po natin sa Luke 15:1-10, it reminds us that God's heart beats for the lost. So ang talagang tunay na puso ng Panginoon, kung titingnan mo, mga kaluluwa. Kaya nga sana hindi natin sineset aside yung pagwiwi ng kaluluwa at pagde-disciple kasi yun talaga yung puso ng Panginoon. More than the worship, more than the what's happening in the service program in the church, kailangan po andun yung puso din natin for the lost. The Lord God pursues, Jesus values, Jesus rejoices over every soul. Kung gano'n ang puso ng Diyos, sabi ko dito, dapat ganun din ang puso natin bilang kanyang mga anak. At napakahalaga ng ginagawa natin tonight, di ba nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, we are praying. At kasama sa pinagpe-pray natin, syempre yung mga kaluluwa, di ba, nadadalhin ng Lord sa ating simbahan or not only to our church but to the body of Christ, di ba? Na ang Lord kasi andun talaga yung puso niya for the lost na maraming mga kaluluwa ang maligtas. Amen. So how are we going to apply this one? Number one, pray for the lost in your family. Huwag ka nang lumayo. Doon na lang sa loob ng family mo. Meron yung nanay mo ba, tatay mo, kapatid mo, ayan, hindi pa po ba talaga siya ligtas or wala pa siyang personal na relasyon kay Jesus Christ? To your workplace, 'di ba? Sa school mo, ayan, katrabaho mo, katransaction mo sa negosyo, and even to your community, mga friends natin, relatives po natin, 'di ba, mga kapitbahay. So we have to pray for them. At huwag kang magsawa to pray for them. Kasi tayo naman ang talagang ginagawa lang natin is to pray, di ba? Pero that's the work of the Holy Spirit. Banal na Spirit ang kikilos sa buhay ng mga tao na pinagpe-pray po natin. Number two, we have to be very intentional in reaching out to one person even this week. Again, hindi kailangan na madami, di ba? Hindi kailangan na bulk ang share mo ng Word of God or akayin mo kay Lord. You just have to be intentional. Kailangan mag-build ka ng rapport, mag-build ka ng relationship to the person na gusto po nating i-lead sa Panginoon. Dalhin mo siya sa Bible study, di ba, na ginagawa natin every week, or sa prayer meeting, or sa church, di ba? Or sharean mo siya ng verse, di ba? And then you have to celebrate small victories of repentance and transformation. Yan. Kung ang heaven nga nagre-rejoice, 'di ba? Every time na merong isang kaluluwa na tumatalikod daw sa kanyang kasalanan, 'di ba? Dapat sine-celebrate din natin 'yon. Here on earth, we celebrate small victories ng repentance, ng transformation. Kaya nga minsan ako personally nabibless ako kapag may mga nagme-message sa akin kung paano siya binago ng Panginoon, kung ano ginagawa ng Lord sa buhay niya right now. 'Di ba? Nakaka-bless po yung gano'n. Na kahit na small part ng kanyang Christian journey, naging bahagi ka noon. So we have to celebrate small victories of repentance and transformation. Ang challenge po sa atin tonight, kung ang langit ay nagdiriwang sa pagbabalik ng isa, tayo rin ba'y handang magsakripisyo para sa isa? So this is a challenge for you. Again, yung application natin kanina, start with your family. Di naman kailangan na magme-mission ka na pupunta ka pa ng ibang bansa para magbagay ng salita ng Diyos. Mag-start ka dun sa circle of your friends, dun sa sphere of your influence, 'di ba? Especially to your family. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito, sa salita na aming napakinggan. Alam namin, Lord God, na marami kaming natutunan tonight na yung inyo pong puso ay andun sa mga lost soul, O Jesus. Dalangin namin, Lord God, na kung paano nyo kami kinatagpo. Dalangin namin, Lord God, na gamitin nyo rin kami, O Jesus, na makapagbahagi ng inyo pong mga salita sa mga tao na hindi pa po kayo nakikilala, hindi pa po kayo tinatanggap na Lord, na Savior ng kanila pong buhay, Lord. And dalangin namin na that same kind of grace, love, i-extend nyo rin po sa kanila, O Father God. At kami po, gamitin nyo lamang po na vessel and instrument of your grace. Purihin ka, Lord, dakilain sa may katparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.